What is up guys, Alwayan ng Batenyo at nagbabalik tayo para sa panibagong music video reaction. At syempre, kung hindi ka pa nakapag-subscribe at nagustuhan mo yung mga video ko dito sa akin channel, subscribe ka na. At syempre, click mo yung notification bell button para updated ka lang sa araw-araw kong pag-upload ng video reaction. At syempre, first time kong mapapakinggan to na kanta ni Pablo featuring Josue na kailan. Pinili natin tong lyric video para mas mahimay natin ng maayos yung kanilang kanta, no? So, first time ko marinig as a battle rap fan, himayin natin kung ano meron dito sa kailan, no? So, alam natin kung ano yung kapabilidad, kung ano yung skill ng dalawang to pagdating sa rap, pen game, lyricism, doubles, double entendres, multis, flow, cadence, mga ganon. So, yeah, tunghayin natin to kung anong meron dito sa kailan. So, syempre, subscribe ulit kung hindi ka pa nakapag-subscribe at click mo yung notification bell para updated. So, yun. Wag nating patagalin pa. As a battle rap fan, excited ako kung anong meron dito sa kailan. So, let's go. Parang yung intro niya parang style related siya sa ano no, sa Determinado. Parang ganun yung style ng intro. Pagkakaiba lang is dito yung humming, tapos sa Determinado is may kumakanta. Yung sinabi yung si Pablo kumakanta doon sa intro niya sa Determinado. I'm assuming na related pa rin to, connected pa rin to doon sa Determinado since na Pablo and Josue kasi magkasama. So, yeah, yun napansin ko lang na parang pareho din yung intro nila. Similar pala. Hindi pareho. Similar man. I mean, ganun talaga. Kailan ba ako magiging payapa? Di na nga yata. Yun yung tanong na talagang kahit sinong tao nagkakaroon tayo ng anxiety na thinking na may ganun tayo na no, nasa ganun tayong sitwasyon. Gusto ko yung habulan sa utak ko, mahilig gumala. Ako ang taya, habulan, laro ng mga bata. Pero yung inaano niya dito is, siya yung taya mula pagkabata is parang bata pa lang. I mean, bata pa lang may responsibilidad na siya. Siguro sa mga kapatid niya. At bata pa rin siguro. Bata pa lang is may, parang may problema na siyang dinadala. Something ganon. Ganon ko siya na iisip. Ako mataya simula pagkabata. Habulan sa utak ko na mahilig gumala. Kahapon ay hindi na lumipas. Di ko rin alam kung meron pang bukas. Kahapon ay hindi na lumipas. Di ko na alam kung meron pang bukas. Man, yung metaphor ba na gano'n na yung kahapon hindi na lumipas? Imaginin mo yung kahapon na parang na-stuck ka sa ganong sitwasyon. Di ba? Tapos hindi ka kasi wala kang kasiguraduhan na kung yung bukas ba ganun pa rin. Parang 'di ba, isipin mo bata ka pa lang may ganong level ka na ng pag-iisip na no. Gaano ka mature, ganun yung nakikita ko dito sa ano ni Pablo no. Kahapon na hindi na lumipas, di sigurado kung mayroon pang bukas. Man, ang ganda pa ng lipas bukas. Even the delivery niya, yung flow niya. I like that kind of flow. Even yung delivery, man. Utak ko na mahilig gumala. Kahapon na hindi na lumipas. Di ko rin alam kung meron bang bukas. Pilit nga na nangangapa. Sa alam na ngang wala naman. Yan, ganda lang. Pilit nga na nangangapa. Sa alam na wala. Ang ganda ng ito ang lagi kong sinasabi kay Pablo. Kung paano niya yung multisyllable flow niya ginagawa every time na magra-rap siya. Di ko rin alam kung meron bang bukas. Pilit nga na nangangapa. Salam na ngang wala naman ang lunas. Naging matalik na kaibigan ng dilim. Liwanag ang kanyang lihim. Man, di ba? Tapos, kung normal kasi, ako dati nag-try din ako mag-rap dahil nga, syempre, yun yung trip ko. Pero, hindi talaga lahat ng tao may abilidad. Siguro dahil kung magpo-focus ka doon, pero taon minsan dekada ang gugugulin mo para ma-master mo yung ganyan. Ibig sabihin talaga si Pablo mula talaga pagkabata, which is yung sinabi niya doon sa mga interview niya na mula pagkabata is
nagra-rap na siya. So talagang hindi mo siya pwedeng ma-achieve sa loob lang ng isang taon, isang buwan, isang linggo. Men, hindi. Talagang kailangan gawin mo yung bata ka pa lang. So dito mo makikita yung kung paano siya nahasa ba. Dito siya kung paano niya na-master yung ganitong style ng pag-rap. Laman ng lunas, naging matalik na kaibigan ng dilim, liwanag ang kanyang lihim, sinubukang alamin sa loobin, tumingin sa salamin. Ngayon man, ang kanyang lihim, sinubukang alamin sa loobin, tumingin sa salamin. Ngayon ano ang aking gagawin? Ito ay kapit sa patalim. Paano mo harapin ang takot mo kung pagtingin sa salamin ng kangating? Paano mo haharapin sa salamin? Paano mo? Kapit sa patalim. Paano mo harapin ang takot mo kung pagtingin sa salamin ng kangating? Paano mo haharapin ang takot mo kung pagtitingin sa salamin, ikaw pa rin? Parang, kung paano ko ito ibigyan ng meaning is yung pagharap mo sa salamin, ikaw pa rin. Kumbaga parang same process pa din eh. Yung takot mo, ang problema din is nakikita mo rin ulit yung sarili mo. Yung takot pa din eh. Parang ganun pa, o parang paulit-ulit yung proseso. 'Di ba? Kaya parang walang katapusan yung ganung sitwasyon mo na pagtingin mo, ikaw pa rin. Same pa rin na sitwasyon. Parang ganun ko siya nare-receive. So, siyempre, 'di ba, sinasabi ko may kanya-kanya tayo kung paano natin i-interpret yung kanta. Pero para sa akin, ganun ko na nakikita tong linya dito ni Pablo na paano mo nga naman haharapin yung takot mo kung ang nakikita mo rin is same scenario, takot pa din, uncertainty, walang kasiguraduhan, parang ganun. So paulit-ulit na sirkulo ng buhay. So yeah, di ba, comfortably. Yung paano niya talaga ikat yung word, doon talaga ako bumibilib. Mas tapos komportable ka. Sawa la, yung wala space, tapos inano yung sa kanya kinat. Sana wala, di ba? Buksan mo ang iyong isipan. Alam mo yung meme na yung lalaki ang may gumagano. Ganon. Kakitiray gawing kalawakan, kakitiran ng isip, yung pagiging makitid ng isip. Pero yung ang inaanyo din dito is yung space, parang yung makitid na lugar, makitid na daan, parang gawin mong kalawakan, yung palawakin mo pa, palakihin. Pero yung kakitiran dito is sinasabi niya din yung gawin mong kalawakan, yung parang universe, which is infinite space yung universe. So kung paano niya gawin yon, dahil lang sa dalawang linya na yan, buksan mo ang isipan, kakitiray gawing kalawakan, yung isip na makitid, palawakin mo. Pero ibig sabihin din yun, kakitiray yung Islam is like something daan, palawakin, parang gawing kalawakan, which is space din. Ang galing ni Pablo sa paggawan to. Iyan madalas kong sinabihin na sa loob lang ng dalawang linya, mabibigyan mo siya ng maraming kahulugan. Play, tapos day. Ang ganda ng ano niya doon din. Mayday, tapos ano sabi niya dito? Mayday, panay peligro. Siguro reaching na to. Pag-reach ko lang din siguro to kasi May possible na buwan, Mayday, panay peligro. Maraming aksidente during every May, month of May, pero yung mas naano ko is yung Mayday, panay peligro. Pag nasa eroplano ka, possible na yung nawalan ng power yung eroplano or pwedeng babagsak na eroplano. Ang madalas tinatawag Mayday. Ibig sabihin nasa peligro yung sitwasyon ng ganon. Peligro yung nasa peligro yung sitwasyon ng mga naeng eroplano kasi once na tumawag na ng Mayday, parang ganon. So, yan. May tutono ko rin ang buhay ko na desentonado, yung sa pagkanta, sentonado, gitara, itutono mo yung gitara mo pag sentonado, pero
nabigyan ko na siguro ng 3 meaning yon. Pagdating siguro din sa gitara, itotono mo yung sintonadong tono ng gitara, buhay, same lang din. Bibigyan mo ng maayos na buhay ang iyong buhay sa buhay mong wala sa hulog, wala sa siguro wala sa magandang sitwasyon. So, yeah. Kailan ba ito nila sasayaw? Maging malaya sa takot at pangabaan na dami na ang pinagdaanan na di ko inaasahan na malalagpas na Ay, ipipikit ko ang aking mata at mananalangin sa makapaging amaan na wow. So, yun yung kanina na ipipikit ko ang aking mata sa mahabaging ama. Tapos, yung intro kanina, parang sinabi ko na parang galing sa church din. Parang kahit sa determina, may pagka-church style na kanta, yung, na intro. Kailan ba ito nila sasayaw? Maging malaya sa takot at pangabaan na Ito, gaya nito, sinasabi ko, intro kanina, mahabaging ama, sa simbahan lang din. Ako'y nagising na sa malalim na pagtulog. Teka lang, ba't parang ito bangungot? Di ko Ako'y nagising na sa malalim na pagtulog. Ako'y nagising na sa malalim na pagtulog. Teka lang, ba't parang ito bangungot? Ang ganda ng teka lang, tapos biglang biglang sabi niya teka lang, tapos biglang pause din ng beat ng drum beat, tapos saka para tong sabay din silang pumasok. Ako'y nagising na sa malalim na pagtulog. Teka lang, ba't parang ito bangungot? Di ko magalaw, aking tuhod, bukod. Pato na di ako makahugot ng hininga at parang nalulunod. Ganon din tayo, di ba, pag binabangungot na hindi tayo makahinga, tapos hindi tayo makagalaw. Ganon din yun eh. Ilang beses na rin ba akong nabangungot sa buong buhay ko, parang ganon. Mahirap din naman yun. Sleep paralysis kung tawagin. Bukod, pato na di ako makahugot ng hininga at parang nalulunod. Ang pakiramdam ko ay nalulumo. Nalulumo. Bawat sigaw ay parang namumulong. Bumubulong. Bawat sigaw ay parang bumubulong. Yan yung nararamdaman natin during nightmare pag binabangungo tayo, kahit sa isip natin sumisigaw tayo pero walang lumalabas na boses. So, yeah. Wala makarinig sa aking mga ungol. Hindi ako marunong. Tila ba walang makarinig sa aking ungol is something like nag-aano ka ng help, nag-aano ka rin ng nag-ask ka rin ng help siguro sa ibang tao, pero dahil nga wala kang pang, kumbaga nasa mababang sitwasyon ka ng buhay, yun nga yung sinasabi na walang papansin sa iyo kung siyempre wala kang pangalan, kahit kumbaga wala ka pang nararating. Ganun minsan talaga yung sitwasyon natin eh. Bawat sigaw ay parang namumulong. Tila ba wala makarinig sa aking mga ungol. Hindi ako marunong humingi ng tulong. Ako lang ang guro sa bawal pagsubok. Yun yung sinasabi, hindi ako marunong humingi ng tulong. Hindi ako marunong humingi ng tulong. Ako lang ang guro sa bawal pagsubok. Kahit na lumulubok, kahit na nalulubok. Sugod na sugod kahit hindi matumbok. Sugod ng subok kahit subok ng subok. Tama ba? Kahit na lumulubok, kahit na nalulubok. Sugod na sugod kahit hindi matumbok. Sugod ng sugod kahit hindi matumbok. Sugod ng sugod kahit hindi matumbok. It's like parang kahit anong gawin niya, no? Kahit anong gawin niyang bigyan ng solusyon, hindi niya pa rin magawa. Hindi niya pa rin ma-end yung kanyang problema, parang gano'n. Tulo na nga kay mga gusto. Lahat ng ito hindi magkatuldok. Hiling na tadhana may akong mabugbog. Habulin ang pangarap kahit pamalumpo. Hahabulin ang pangarap kahit pamalumpo. Ibig sabihin, yung malumpo, hahabulin ang pangarap kahit malumpo. Hahabulin, syempre, yung pagtakbo, hahabulin ang pangarap kahit pamalumpo. Kahit masagad ka na, kahit gagawin mo ang lahat, kahit hindi mo na kaya gagawin yung parang dahil sa pangarap, pero yung dalawang word na lumpo, hahabulin. 'Di ba? Malumpo, habulin. Ang ganda ng pagkakagamit niya din ng dalawang words na yan. Napaka malayo yung meaning. Kumbaga opposite meaning, pero nabibigyan niya na pagsasama niya sa isang magandang linya. Hindi magkatuldok. Hiling na tadhana may akong mabugbog. Habulin ang pangarap kahit pamalumpo. Inalabanan na sa salamin. Kinuntakan niya mga gawain. Alam naman natin na siyang salarin sa lahat na naging pangyayari sa amin.
kalalaban ang nasa salamin, which is yung kanina na sinasabi ni Pablo, yung nasa harap. Ibig sabihin siya, parang sarili niya na nasa problema, na nasa salamin. Tapos kinontra yung kanyang mga gawain. Kumbaga, yung kung ano yung kaninang nakita ni Pablo sa salamin na failure, problems, lahat ng negative aspect ng buhay. Ngayon naman kay Josue naman, kinakalaban niya naman yung kung ano yung na kay Pablo kanina. Man, which is magandang concept din to pag dalawang rap artist yung nasa isang kanta. Man. Sa kabila na lahat ng aking inakalot pagsisisi, siya lang rin pala ang sasagip at tanging kakampi. At pagkalabog ng beat, mga matay na bulat sa pagkapikit. Ang pagkalubog ng beat. Patanging kakampi. At pagkalabog ng beat, mga matay na bulat sa pagkapikit. Ang pagkalabog, tapos maririnig mo yung parang may bumagsak sa beat. ang kulit eh. Ang kulit eh. Pag napakinggan nyo. Ang pagkalabog ng beat, parang may nalaglag. Parang may ganon. Mga matay na bulat sa pagkapikit. Unti-unti gumagalaw ang mga binti. Di ko na pinansin na aking paghigpit. Kailan ba makataas dito sa kulungan? Ginawa sa aking bubunan. Takot ang nag-ipuhon. Nalala mo kalukutan. Minsan na napalibutan. Diyos ko pa pakitulungan. Gusto lang makalimutan na nakaraan. Man. Yung background kasi si Pablo yung may sumisigaw eh. Parang dito na yung binuhos na nila ng parang sama ng loob nila dito eh, no? Nagko-combine na yung kanilang part. So ayan, sumisigaw si Pablo. Si Pablo ba yun or si Josue? Hindi ko ma-determine yung boses nila kasi nga ano lang medyo na ano kasi ng pag-rap ni Josue dito eh. Man. The hook, man. Woo. Man. Sana maglabas pa ng maraming kanta tong magkapatid na to, si Josue at si Pablo. Ang ganda nilang pakinggan. Hindi lang maganda, pati yung kung paano nila gawin yung kanilang rap, kung paano sila magsulat. Man, sobrang alam mo yun, yung parang nababalidate yung lahat ng yung nasa dibdib mo. Parang mas nabibigyan nila ng meaning kung ano yung nararamdaman mo. Alam niyo yun, parang galon, parang mas nabibigyan nila ng meaning kung ano yung mga gusto mong sabihin, mas naisasabi nila ng maayos, mas nailalabas nila ng maayos, mas nai-interpret nila ng maayos. Woo, man. Kailan ba ako tunay na sasaya? Tuluyan nang nawawala ang aking pag-asa. God. Ipipikit ko ang aking mga mata. Makapaghinga kailan ba? Oh, kailan ba? Kailan ba? Kailan ba? Dang. Kailan ba ito ninasasaya? Maging malayas sa takot ang pangambaan na dami na ang pinagdaanan na di ko inaasahan na malalapas na ipipigit ko ang aking mata at mananalangin sa makapaghinga na Kailan ba ito ninasasaya? Maging malayas sa takot ang pangambaan na Ang ganda ng pagkakagawa ng hook, man. Pati yung production, the beat. Oh my God, man. Bro, Pablo and Josue, man. Pare, mga pare.
Dang. And, whew.